Hello po, good morning. So, I am Janain Lazo and my group mate Jamir Patawaran. We are from BSIT 2E and today iprepresent po namin yung aming pong system. Ang title po ng aming system is Product List Crude Information System. Ang system po namin na ito ay ginawa para mag-perform ng basic crude operations. Ito po ay may create, read, update, and delete. Sa tulong nito, pwedeng mag-add ng bagong records, makita o i-display ang existing data, i-edit ang information at mag-delete ng mga entries na hindi na kailangan. Ang system na ito po ay para sa student, teacher, staff, and customers at pwede pa po yung iba. Ang layunin po nitong gawin ay mas mabilis, organize, at mas efficient yung pag-manage ng data. Hello, my name is Jamir Patawaran. In this topic, I'm discussing the tools and the technologies that use in this making the system. Una is yung Java. Ginawa ko sa Java, ginamit ko yung VS Code. Hindi ko ginamit yung NetBeans kasi mas nahihirapan ako sa kanya sa hindi pa ako familiar sa kanya. And mostly, ginagamit ko yung talaga VS Code. Nahirapan pa ako sa settings nila, sa installation, ganun. Pero, natry ko naman siyang gamitin. Pero, mas nadalian pa rin talaga ako sa VS Code. Kaya, nag-go na lang ako sa VS Code. Naka-install na din dito yung connector nila. Hindi na ako katulad sa video na hindi pa ako na instructions. Hindi na ako nag-add pa ako ng gano'n. Kinompile ko na lang sila dito sa VS Code. The next is yung MySQL Workbench. Ito naman, madali lang siyang i-install sa akin. Madami lang siyang steps and process. Pero, ang mas ko dito is yung tagal niya mag-install sa sobrang dami ng files na kinailangan. Umabot sa akin ng 30 minutes bago ma-install buo yung MySQL Workbench. Tapos yung pag-setup din niya, maayos naman pero nakakaintindi naman siya. Then yung susunod is yung database connector. Yung PHPMyAdmin. Ito, bago ko ma-access yung PHPMyAdmin, hindi kinailangan ko munang i-download yung isang control panel. Kung hindi gumagana yung dalawang Apache at MySQL, hindi ko ma-access yung localhost sa PHPMyAdmin. Nagkakaroon rin ako ng error dito sa SAM kasi bigla na lang nag-shutdown yung MySQL kaya ina-test ko muna siya. Pag na-open ko na to, na-start working ko siya, ma-open ko na tong PHPMyAdmin. Kaya dito, nakapag-import na ako ng mga database na mas madali na. So, ngayon po, dito naman po tayo sa system demo. So, sa part po na ito, ipapakita po namin kung paano gumagana yung system. Nandito po yung gamit namin na 4 na pangunahing operations. Nandito po yung create, read, update, delete. O, ibig sabihin ay CRUD. Una po, dito po tayo sa create. Dito po sa create, naglalagay tayo ng bagong record sa system. Halimbawa po, mag-a-add ako ng bagong system. Bagong student. Yan. Maglalagay ako ng pangalan. And then, yung product. Ilalagay ko lang po dyan yung details. Tapos, i-click lang natin siya. Yan. Makikita niyo po dyan, madadagdagan nito kaagad sa listahan. Ayan po. And then, makikita po natin dyan. Sa read naman po, dito naman natin makikita lahat ng data na nakasave sa system. Ayan po. Ito yung table or list na nagpapakita ng complete records. Importante ito para po makita natin kung tama bang na-store yung information. Ayan po.
Okay, so dito naman po tayo sa pag-edit or pag-update. Yan, dito po. Kapag po may mali o gusto na tayong baguhin sa isang record, ginagamit po natin tong update. Pipiliin ko lang yung record dito po sa listahan, no? Tsaka po babaguhin natin yung field niya. And then, i-click po natin yung update button. Makikita nyo po na nagbabago agad yung details sa database. Ayan. And then, dito naman po tayo sa try naman po natin yung delete. So, dito po, ibig sabihin, mag-aalis tayo ng record. Magtatanggal po tayo ng mga hindi kailangan. So, ito po. Pipiliin ko lang po yung record. Tapos, i-click lang yung delete button. So, dyan po, mapapansin nyo na mawawala yung dinilit ko dun sa listahan sa database. Ayan po siya. Para dito sa part 5 naman natin, ito yung code walkthrough ng main part. Ito yung mga backbone na magiging ito yung backbone na magiging importante para mapara natin yung code. Kung wala to, hindi siya pag-run yung output. Syempre, ito talaga yung kailangan na Java. Kasi yung isa, yung system sa CRUD, sa may SQL, yun yung parang utak. Ito naman, yung parang backbone niya. So, una, dito tayo sa public class mainframe. Yung mainframe, full screen extend gframe. Highlight ko. Yan. Then tayo gumagawa ng GUI window na mag-extend sa JFrame. Ito ang main window ng CRUD system natin. Ay, nawala ata yan. Nawala yung video. Yung length na yan, basically, yan yung main window natin. Yan yung public class natin. Tapos, ito na po tayo sa second. Yan. Yung naka-highlight na yan, yan yung GUI components declaration natin. Ito yung mga components na makikita natin sa GUI. Katulad ng labels, text field, combo box, button, and etc. Yun yung mga nag-i-import natin, yung mga kailangan. Kasi, di ba, sa Java, pag may gusto kang isang system, i-import mo. Katulad ng sa pinaka-basic, yung pag-aano natin ng yung pag-i-import natin para makapag-type tayo ng ng mapag-interact tayo, hindi lang tayo makapag-print. Tapos sa naman, sa database components naman na tayo. Wala. Ito pala yung GUI components. Pakita natin yan. Mali ako. Kasi import. Mali. Wala, pakikat na lang lahat yun na. Pakikat. Ulit. Hello, my name is Jamie Patawaran. And ngayon, explain ko naman na ngayon yung part 5 ng natin. Part 5 ng video natin. Yung code walkthrough. Ito, ang i-walkthrough ko, yung sa Java naman, yung magiging backbone ng code natin. Kasi kung wala to, hindi mag-run muna syempre yung system. Ito yung pinakakailangan para mag-run yung system kasi kung nandito yung mga components na pati sa mga SQL. Yung SQL, yung may SQL, para lang siyang utak sa system. Siya yung gumagawa ng mga Pero in terms of design, sa appearance niya, sa mga columns niya, yung Java talaga ang gumagawa. So, dito sa pinakauna natin is yung public class. Ito yung gumagawa tayo ng window na nag-extend sa JFrame. Kaya meron JFrame dyan. Ito yung pinaka-main window ng CRUD system natin. Tapos, dito naman tayo sa second is yung GUI components.
Yan, yung naka-highlight na yan. Ito yung mga components na makikita natin sa GUI. Tulad ng labels, text field, combo box, button, tables, and etc. Ito yung basically yung mga magkoconnect siya sa MySQL din. Nandiyan yung text name, text quantity, yung ID nila, yung button, delete, search. Ano makikita natin doon sa system natin, na-explain natin. Tapos, dito naman tayo sa second, yung database components. Ano nga ba yung con na yan sa dulo? Sa connection con, kaya yung nagko-connect sa MySQL natin. Yung PST naman, sa dulo ng line 23, yun yung SQL statement na may question mark placeholder. Nandun yan sa MySQL Workbench. Then, dito naman sa isang RS naman, ito yung temporary storage ng select result. Dahil result siya. Then, dito naman tayo sa constructor, yung main UI setup na natin. Set title product. And nandiyan yung sinag ang title ng window. Ito sa pinakauna siya makikita. Yung title, ang set title natin is yung product list with information system. Yun ang pinaka-title ng project natin. Makikita, pwede mo din siya i-full screen mode para hindi lang siya naka-minimize. May iba diba siyang klaseng display pa. Gumagamit din siya ng border layout yung sa gilid. Kinoconnect niya yung MySQL. Kasi kailangan siyang dalawa para mag-run talaga. Ini-initialize niya lahat ng GUI elements. Niloload niya yung mga products and IDs nito sa combo box. Pinefetch niya lahat ng products, records ng table. Tapos, finally, dinidisplay niya na yung GUI natin. Yung load data, initial components, connect to database, set out management, and set to full screen mode. Tapos, dito naman tayo sa database connection method. Ito yung MySQL JBC driver. Ito din yung gumagamit siya sa local host natin. Ito yung nagbubukas ng connection. Ito yung nagbubukas ng connection sa MySQL database na Java CRUD. Yung sa may localhost na ginawa natin. At doon natin in-import lahat ng MySQL natin na database. Gumagamit ng old JDBC driver pero okay siya for local setups. Yung local setups, local host, yung for computer lang dito. Hindi siya for online ba, ganon. Yung pwede mo siyang i-share, hindi siya Tapos, ito naman tayo sa susunod. Yung GUI initialization. Wait lang, di ko mahanap. Ayan. Independent Java GUI initialization.
Yan. Ito naman yung sa GUI initialization natin. Nandito yung pag-aano natin ng title, yung pinakauna. JLabel text, product list, and crude information system. Tapos, naka-swing content siya for center. Makikita natin doon sa system yan. Nakalagay yan sa pinakagitna. Tapos, naka-bold siya, depende. Pwede mo siyang i-edit. Parang sa HTML lang. Makikita mo dito yung font size niya, yung font family niya, and yung paano siya pagkakano kung naka-bold, italic, or underline. Pwede mo din siya ditong i-set layout. May mga border layout para sa GUI na design na makikita mo. Parang CSS ba sa HTML tsaka ano. Pero dito magkasama na siya. Itong isang buong title panel na to, ito yung ano lang siya. Ito yung mga design and system para dun sa isang title panel na yun. Susunod naman dito is yung input name field. Ito yung pag-i-input natin ng field. O yung makikita natin doon sa may mga nakalagay yun na box. Mga box siya doon. Tapos, pwede tayo doon maglagay, mag-type doon tayo para pwede natin i-run. Nandito naman yung sa gilid naman, yung kung ano natin makikita sa katabi ng mga box na yun, sa input box. Nandiyan yung product name, product price, product quantity, and product ID. Yan yung parang definition lang nila kung saan, di ba, nandito yung product name. Tapos, nandito naman sa kabila yung box para i-input natin. Yan yung sa GUI, UI component natin. Tapos, dito naman sa dulo is yung kung saan sila nakalagay, naka-center, naka-column, kung saan sila nakalagay banda sa system natin. Kasi full screen siya. Kaya natin kung saan siya nakalagay. Talusog natin, left, right, ganun. Pero in this time, in number siya. Naka-column by 15 siya, ganyan. Tapos, dito naman sa kabila naman, yung search. Pwede natin siyang lagyan ng para pag i-press natin yung ID, tingnan lang natin, nakasulatan, ID 23. Si-search natin yun, bigla na lang lilitaw dun sa mga nakalagay dito na product name, tapos yung box, bigla na siya mag-auto fill up, depende sa ID na sinearch mo. Mostly nandito yung mga sa CSS nga. Kung saan siya nakagrid. Ayan. Kung saan yung mga size nila. Kung paano paano yung design nila sa system. Tapos, dito naman sa bottom panel. Nandito din naman yung bottoms, yung pinipindot natin para mag-add, mag-update, at mag-delete. Siyempre, nagawa na natin yung dito sa kabilang side. Yung product name, tapos yung mga box, tapos yung ID, tapos yung search. Tapos dito naman sa baba, pag na-fill up natin tong mga box na yan, input box, pwede tayong mag-add, mag-delete, tsaka mag-date. Tapos, pag pinindot natin yon, may lilitaw siya na parang the table is updated or the table is deleted or the table is added. Nandito naman sa pinasa baba naman, nandito yung mga UI system lang nila kung saan sila nakalagay sa system. Yan lang yung code nila. Depende sa sinasabi ko kanina, makikita natin na magpapapag natin siya. Ito siya sa table panels. Ganyan yung ito pala, table panels. Iba pala yung sinasabi ko. Ito yung table panels na nakabox siya ng ganon. Last nakahilera siya. Basically kasi gumagamit tayo ng rows and columns.
Kaya sa table, yun na sa table. Sa table nakalagay na yung product ID, product name, price, and quantity na ini-input natin din sa taas. Pero ngayon, automatic na siyang nag-ano sa baba. Yun sa table panel. Yun sa part na yun. Nabanggit ko kanina yung sa search, yung sa pag-search natin. Nandito siya sa fetch, private point fetch. Pwede tayong mag-select ng ID dyan. Yung na-explain ko kanina. Yan. Tapos mag-o-auto na siya na i-ano niya sa ID, sa name, sa price, and sa quantity. Diyan sa part na yun, nagsaselect sa lahat ng products, nililinis niya yung table at nilalagay niya lahat ng result dun sa JTable natin. Dito naman sa pag-a-add natin. Ay, pag-a-add pala. What I mean is, at dito sa part na naka-highlight natin, ito yung mga system na nag-analytic na para kailangan natin tapusin yung system. Kailangan tama pagkaka-input natin. Kung hindi, magkakaroon siya ng error. Magpapop up siya ng mga message katulad ng all field must be filled out. Kasi pag hindi ka naglagay ng quantity sa isang product, edi system error na yun. Kaya validation error. Validation error. Ito yung mga code na gumagawa ng mga yun. Tapos dito naman sa pag-isa ng mga yung price must be valid number and quantity and must be an integer. Kasi price must be a valid number. Hindi naman tayo pwede maglagay ng product name sa price sa pag-input ng price. May designated tayo na area para sa price name and kailangan mas valid number siya. Hindi siya yung mga grabe ng number ng mga million mga malalaking number na siya. Tsaka dapat integer lang din siya. Kasi mag-error siya if hindi siya naka-number syempre. Kasi price siya eh. And dito naman sa pag-i-insert natin ng record sa integer. Ay, pag-i-insert natin ng record sa database. Dito makikita natin yung mga question mark na binanggit ko kanina sa una. Ito yung mga placeholder na placeholder dito sa PS din na to. Nandiyan yung mga pag-ano ng name, price, and quantity. Ito yung mga magiging yan yung pag-i-input natin. Tapos ito, dito naman sa isa, yung record added successfully if nakapag-add na tayo ng correct ng name, ng price, and ng quantity. Dapat correct ang pagkakagawa natin yan para magkakapag-add siya. Pag hindi naman natin nagawa yung katulad ng nandito kanina sa isa, yung mga problems na tinake actions dito sa una to sa taas naman, magfe-fail to add to record siya or database error. Then dito naman tayo sa pag-update natin. Yan. Itong part na to, yung pag-update, is parang same lang. Pero kailangan may input na nakalagay yan. Mag-click tayo ng isang ID. Hanapin natin kung anong ID yan. Number 23. I-ano natin yung number 23 na yun sa ID. Tapos papalitan natin siya ng ibang info. Kunyari, yung sprite, naging 7-up siya. Pwede natin, ipapalitan lang natin siya ng name dun sa mga input niya. Tapos, i-update natin. Pag natapos na yon, magkano siya magpapop up ng dialog, record updated successfully na. Tapos, dito naman sa pag-delete. Dito naman,
i-ano natin, delete from the product for ID. Dito, magsaselect tayo ng ID dun sa chat, sa text. Sa parang dropout siya. Pag pinili natin yung ID, mag-dropout lahat ng ID na nakalagay sa mga products. Bawat product name, may ID sila designated. E di pag pinindot natin yun, lilitaw na yung info niya dito sa mga input box ng natin. Mga parang, lilitaw siya doon. And then, kung doon, pwede mo siyang i-delete na. Kung wala na tong product na to, kunyari na sold out siya, pwede mo na siyang i-delete. May button tayong designated doon para sa delete. Tapos, pag natapos na yung na yun, maglalagay ng pop-up na dialog, nakasulat, record deleted successfully na. Tapos, babalik tayo dito sa pinakahuli ng is yung pagsisearch natin. Parang katulad lang siya dito sa ID. Yung importante yung ID talaga. Yung sa ID talaga. Pag nag-search tayo dyan, ihahanapin natin yung ID 23, ganon. Pipindutin natin siya, then pipindutin natin yung search button. Pag napindot na natin yun, lilitaw na lahat ng info sa input box ng about sa product na yun. Doon, pwede mo siyang i-update or i-delete. Kaya, doon, madami tayong mga products, mas madali tayo makapaghanap doon. Depende kasi ID na lang yung hahanapin natin. Mas mapapadali yung pag-update natin kasi hanapin pa natin sila doon sa table, sa list. Hanapin pa natin, nasan ba yung isang product na to para may update or may delete. Yun, mas napapadali natin doon sa search bar. Tapos, dito na tayo sa tulo. Yung main method na natin. Ayan, yan yung main method natin. Mostly, yung iba nakikita, pag nagsisimula pa lang sa coding sa Java, ito yung mga nasa taas. Pero, as nagpo-progress tayo, minsan bumababa na sila sa pinakadulo. Ito yung main method natin. Yung public static void main string args, tsaka yung new main full screen natin. Yan na yung code run through natin. So, overview ko lang. Ang purpose nitong system is allow the user to create, to read, update, and delete the product records. In the interface runs in a full screen mode para mas organized at mas fully yung ginagamit natin. Hindi siya katulad ng sound na maliit lang yung control panel niya. System initialization. Ang pagraran ng program, the construction, sets the window title, often the frame in full screen. Automatic na siya. Pag na-run natin siya sa terminal, using the compilers and the mag-automatic open na siya. Establish a connection to MySQL database. Initialize all the buttons, text field, tables, and loads all the products in ID sa dropdown. Pagkakasabi natin ganito. To display all products of records in a table. Pag inopen natin siya, automatic na lahat. Magpa-pop up na siya. Wala na siyang second page, third page. Lahat ng basically na kailangan natin sa system at about sa system na yan, mag-automatic na siyang magpa-pop up. Ang database connection natin naman is yung JDBC connection. Ang ano niya, com.mysql.jdbc driver. Ang database name niya is Java CRUD. Is yun naman yung sa database CRUD, yun yung sa pag-ano natin sa PHP may admin. Tapos yung naman natin, kailangan natin yung root tsaka ng password. Tapos yung sa naman, sa GUI layout naman natin, nandito yung title funnel, makikita natin sa taas, yung title product natin, yung product list, CRUD information system. Tapos sa input panel naman, under niya, nandun yung mga search, yung delete, add and update.
Tapos, nasa baba naman, sa bottom, nandun yung table panel niya. Naka-show dito yung mga all products sa database natin. Tapos, dito nga pala, in additional lang, it uses grid bag layout para sa need and align. Yung mga tables na naka-straight lang siya. Parang sa Excel, pero without the lines na paganda. And then, sa CRUD functionalities naman, nandito yung pag-add natin ng record. Kung may empty field, dito naman sa CRUD functionality natin, ma-handle na natin yung create, is yung pag-add. Ano natin yan, kung may empty fields, kung may valid number and place, at kung may integer and quantity. Doon, sa pag-add, nandun kunyari, may butal yung isang product. Pwede siyang may add doon as long as it's valid number. Hindi siya yung walang napaka-habang number na wala namang saysay, gano'n. Pag pass lahat, system nag-execute. Pag na-pass mo na lahat ng input sa pag-add ng record, sa pag-create, magpapatuloy na yung system niya. Maglalagay na sa baba, mag-add na siya. Then, naman, yung pag-update niya. Kung pipindutin natin yung isang product, pwede natin i-modify or update yun. Dito na, yung isang read, tsaka yung update. Use the select product ID. Pwedeng i-edit ang product name, price, and quantity. This uses an update SQL query. Yun yung makikita, yun yung ma-explain natin sa pagdating sa may SQL code naman. Then sa delete naman, selecting a product ID and clicking the delete will remove the product from its database. So, simple lang naman siya. Hindi na siya, kung wala na tong product na to, pwede na natin siyang i-delete. And then yung isang search. Mas mapapadali dito sa search. The search button retrieves information about the selected product ID and displays it back at the text field for viewing or editing. Dito, mas mapapadali na siya. Kailangan natin mag-add, kung kailangan natin mag-update or mag-delete. Then, fetch and refresh. Every time may change, the system refreshes and the table shows updated data. Hindi na yung kailangan pa natin siyang, kasi wala siyang pang-refresh, katulad sa mga Chrome browser, o kaya yung undo and redo. Dito, nag-automatic na siyang fetch and refetch. Hindi yung e-ex mo pa yung isang system para mag-update lang ulit. Kailan mo pang i-compile ulit. So, in summary, overall, this Java Swing and Plasma SQL project demonstrate a full CRUD operations using the add, update, search, and delete. It's a real-time data uploading sa JTable natin. Hindi na natin siya kailangan i-refresh at automatic na siya, real-time siya. Clean yung UI layout niya at mostly simple lang siya. Easy to understand siya. And hindi na siya yung mga madami pang design. Proper database handling using prepared statement. And basic input validation. Ganun lang. Simple lang yung pagkakagawa sa system niya. At simple lang yung pagkakagawa para mas mapadali yung pagkakagamit natin. Thank you. So, dito naman po tayo sa next. So, ang name po ng database ay Java CRUD. At ito po yung ginagamit na Java application namin para po ma-store o ma-manage yung data. Una po, ito po yung number 1, setting up the environment. So, sa taas po ng file, makikita natin yung mga settings tulad ng SQL mode, time zone, character set. Ito yung automatic na nilalagay ng PHPMyAdmin para siguradong tama ang encoding at format ng database. So, yung sunod is yung product _TBL or main CRUD table. Ito po yung pinaka-important na table sa system dahil dito nakastore yung mga product. Ayan po yung create table.
product TBL, and then ayan po yung sunod-sunod na. So, ito po, yung ID po, ibig sabihin is primary key, unique sa bawat product. And then, yung sunod yung P-name, ito po yung pangalan ng product. And then, yung price, which is yung presyo. Okay? And then, yung QTY, ito po yung quantity. May mga sample data din na naka-insert po dyan. Ayan po. Ito po yung mga gagamitin natin sa system para makita yung records table. Nag-set din po tayo ng ID column na auto underscore increment para automatic na nag-generate ng ID kapag nag-a-add ng new product. And then yung next naman po is yung users underscore TBL at user TBL. May underscore din po din sana. Ayan. May dalawa pong table dito for users. Ito po yung isa, yung users underscore TBL. Empty pa siya at may same structure. Yung next is yung ID, username, tsaka yung password. And then user underscore TBL. Ito naman, may nakalagay na default admin account. Username equal admin and then password equals admin. Ito po ang ginagamit usually for login ng system. And then next po is yung adding primary keys. Pagkatapos gawin ang table, nag-add ng primary key para po maiwasan ang duplicated na ID. Mas mabilis kasi ang pag-search at pag-update ng operations. So, next is yung auto underscore increment setup. Sa huli ng file, ina-activate ang auto increment ng ID para hindi na manual yung paglalagay ng ID kapag nag-add ng new record. Ayan yung example po. Alter table and then product underscore TBL, then modify, tapos yung ID int, and then open close parenthesis, then yung number, tapos nakalagay yung not null, and then auto underscore increment, tapos ulit po auto auto and then underscore increment equals, ayan yung number, tapos huwag po natin kakalimutan yung semicolon. Ibig sabihin po, starting na siya from 29, tapos hanggang next ID na po siya. So, summary po, overall, itong SQL dump na ito ang nagsiset-up ng buong database structure ng CRUD system namin. Meron tayong tables for products and users. May sample data rin po, may primary key, at may auto-increment setting. Ito po yung foundation ng system para gumana yung pag-create, read, update, at delete ng data. Dito naman na tayo sa last part natin, sa challenges natin for creating the system. First, ang pinakamahirap na natin dito is yung sa starting talaga. Una, ang nahihirapan ako dito sa starting, hindi ko alam kung anong download ko. Kung anong una kong gagawin, kung ano yung mga kailangan kung saan ko ilalagay itong code. May code na nga, pero hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Kung hindi pa ako nanood ng mga ilang tutorials, sa pag-i-install, ganon, hindi ko kung paano i-set up tong buo. So, pinakang nahirapan talaga ako sa installation ng mga apps natin. Lalo't wala pa akong mga naka-install dito except sa VS Code. Wala akong mga sa mga database, sa SAMP, and sa MySQL. First time ko pang nagawa to, kaya hindi ko siya hindi ko paggamay, hindi ako familiar sa mga terms nila, kung ano yung mga pinapa-download, ganon. Mahirap pa siyang i-download kasi may katulad sa MySQL, ang dami niyang kailangan na FATs na pipiliin mo. Pwede kang mag-custom, pwede kang mag-ganon. Madami siyang klase at kung wala ka talagang basic prior knowledge, hindi mo talaga siya ma-access pa ganon. Like,
wala pa talaga sa mga pang sa levels, ganun. Kasi hindi ko siya ma-navigate through kung wala pang mga instruction. Sa SAMP naman, madali lang yung pagkakaintindi ko sa SAMP. Simple lang yung ano niya, 'pag pumunta ka sa website niya, download, automatic na siyang da-download agad kung ano pa, wala na siyang version pa katulad sa NetBeans tsaka sa MySQL. Yung NetBeans, tinry ko naman siyang gawin. Dun ako una nag-try talagang mag-ano. Pero ang nahirapan talaga ako sa NetBeans kasi hindi ko familiar yung ano niya, yung system niya, yung UI niya. Kung ano yung mga settings na extra pa, yung pagkakagawa, yung bigla siyang automatic gagawa siya ng folder, depende sa ano mo. Pero, ang ano sa NetBeans, madali siyang i-ano lang, madali kang mag-open ng file do'n. 'Pag nag-ano ka, puwede ka ng kung may mga options do'n. Puwede kang mag-create ng Java application, web application, madami siyang options depende sa kung anong gusto mong gawin. Yun ang nakita kong maganda sa NetBeans. Pero mas sanay pa rin ako sa VS Code kaya dun ko na lang tinuloy sa VS Code siya. Then dun naman sa PHP My Admin naman, nahirapan ako dun kasi hindi ko siya ma-open. Ayaw mag-run ng MySQL ko dun sa SAMP, sa SAMPP. Hindi ko siya nagsha-shutdown siya. Ang tagal ko siyang ginawa bago pa mag-run, may mga tinignan pa akong tutorials, may mga kailangan ko pa palang i-delete, i-update mo parang basically yung MySQL mo dun sa SAMP. And then, nung nagawa ko lahat yun, hindi ko pa rin ma-figure out bakit ayaw niya, ba't nagsha-shutdown pa rin siya at hindi ko ma-open yung PHP may admin ko. Then ayun, ang tagal ko siyang nire-research. Nakita ko, kailangan mo pala siyang i-entas yung MySQL mo muna. Pag na-delete mo na, napalitan mo na yung ibang file doon sa SAMP folder, about naman sa MySQL. May iba kasing folder yung MySQL doon tsaka Apache, iba't ibang klase sa SAMP. Maaano na din doon yung MySQL. Kailangan ko siyang i-update lang pala. Then, i-entas ko. Tapos, pag nag-entas ko na yung MySQL, pwede ko na ulit siyang i-run. Doon nagawa ko siya. Pero, madami siyang process bago ulit i-open. Katulad ng kanina, pinatay ko yung PC ko. Pag namatay yung PC, ang dami ko pa ulit kailangan ko pa ulit i-compile yung system sa VS Code. Mas napadali siya dahil sa terminal. Tapos, dun sa SAMP naman, kailangan ko ulit i-end task sa task manager yung MySQL para ma-open ko ulit. Yung sa MySQL naman, kailangan ko pa mag-login. Every time may open ko siya kasi may password siyang kailangan. Nag-error pa siya minsan kasi kailangan niya hindi daw siya updated. Hindi, nung yung gumana naman, sabi ko, ayos na to. Hindi ko na siya inano masyado sa mga system. Yung update pala, what I mean sa MySQL. So, dun ako nahirapan sa pag-i-install talaga. Kasi wala talaga akong alam kung paano i-install tong mga system na to. Tapos yung iba pa mga versions nila. Dun ako nahirapan. So, yun lang for challenges. Thank you. So, ngayon naman po, ibabahagi po namin yung learnings po namin. So, sa paggawa po ng aming CRUD, marami po kaming natutunan. Hindi lang siya basta sa coding, pero pati po sa pag-organize ng isang complete system. Una po naming natutunan is kung paano gumagana yung CRUD, which stand for Create, Read, Update, and Delete. Ito yung pinaka-basic at pinaka-importanting operation ng halos lahat ng system ngayon, whether inventory, student records, employee, management, or kahit simple apps. Natutunan namin gumawa ng database at kung paano ito i-connect sa Java gamit ang MySQL. Dito namin nakita na dapat tama yung connection string, username, at password para makapag-run ng maayos yung queries. Isa pa pong learnings ay kung paano gumawa ng data access object. Dito namin nilalagay lahat ng SQL codes, kaya mas organized
at mas malinis, tsaka po mas madaling i-maintain yung system. Parang hiwalay yung UI at yung back-end logic. Sa Create po, natutunan din po namin na dapat i-validate muna yung input bago i-insert sa database para po maiwasan yung error. Sa read naman po, nakita namin kung paano i-display yung data galing sa database papunta sa table sa interface. Sa update naman po, natutunan namin kung paano pumili ng specific record gamit yung ID at paano palitin yung mga old data ng bago. At doon naman po sa delete, natutunan namin na kailangan maging maingat at siguraduhin na tama yung record na i-delete dahil permanent po yung action. Overall po, yung pinaka-importanting learning namin is yung kung paano magbuo po talaga ng system step by step mula database, connection, yung DAO or data access objects, so and then yung UI design po hanggang sa pag-run ng buong code. So doon po talaga kami natagalan sa pag-run kasi may mga error din po kami ng inayos. Tsaka po, bas naging clear na po sa amin kung paano pagsama-samahin yung iba't ibang parts ng system para po makagawa ng functional application. Kasi po, pag hindi namin talaga siya na pag-connect lahat, hindi po talaga siya magra-run. So, dapat maayos po muna from the start hanggang dun sa dulo. Lahat po dapat maayos, organized. Then, yung pag-connect po talaga yung nahirapan po kami kasi na-stuck din po kami dun sa Java. Di po namin ma-run. So, ilang beses po namin inayos hanggang sa yun, paulit-ulit hinanap po namin kung ano po yung mga dapat palitan, ayusin, i-organize. So, yun po, thank you Lord kasi nagawa po namin, naparun po namin yung data and sobrang saya po kasi nakagawa po at nakarun po kami ng system. So, dun pa lang po sobrang saya na po. So, napaka saya po yung challenges and then yung learnings. So, dami po namin natutunan sa paggawa po ng system. Thank you po. So, ako nga po pala ulit si Janine Lazo at ang aking pong kagroup na si Jamir Patawaran. Kami po ay mula sa BSIT 2E. Thank you po. God bless.